Isa na namang nakakalungkot at kagimbal-gimbal ang nangyari sa India na kung saan ang babaeng ito na nagangalang Manisha ay nagang ng 4 na kalalakihan. At ang nakakalungkot at nakakadismaya pa dito ay nung humingi ng tulong ang pamilya ni Manisha sa kapulisan, ay imbes na tulungan sila, ay ipinagtabuyan pa sila at ipinagtawanan. Na kung saan dun ka sana hihingi ng tulong sa alagad ng batas, pero imbes na tulungan ka, ay ipagtatabuyan ka pa. Pagkakaitan ka ng tulong na iyong inaasam-asam. At tumagal nga ito hanggang sa 48 hours o 2 araw bago pa natuklasan o bago nakita ang katawan ni Manisha. At according dito sa The Haryana Daily, itong si Manisha ay isang 19 years old who is a dedicated play school teacher. At noong August 11 ay umalis si Manisha para sana mag-inquire about sa nursing college admission sa nursing school malapit sa kanila. Pero hindi na siya nakabalik. What followed was a nightmare that exposes the darkest failures of our society and the system. Na kung saan humingi nga ng tulong yung pamilya ni Manisha, pero instead na tulungan sila ay ipinagtabuyan sila. At yun na nga, tumagal ng 2 araw bago nakita yung katawan ni Manisha na kung saan ay makikita sa kanyang muka ang bakas ng asido, kanyang mga damit na punit-punit at ang vital organs nito na missing. At ang nakakalungkot pa dito ay hindi lang kapulisan ang tumalikod sa kanila, kundi pati na rin ang nursing school na kung saan ay huling nakita sana si Manisha ay hindi rin nakikipag-cooperate para sana bigyan ng susi sa kung ano ang nangyari at kung sino ang huling kasama ni Manisha. Hindi nakikipag-cooperate ang nursing school sa kanila. At dahil dito ay nagkaroon ng kaliwat-kanang protesta sa Bhiwani District sa India na sumisigaw ng hustisya para kay Manisha. At nasuspindi rin ang ilang kapulisan na hindi tumulong sa pamilya ni Manisha nung humingi sila ng tulong at mapafile sana ng police report about a missing person. At during sa protesta ay meron silang slogan na nagsasabing Beri Bachao, Beri Padhao. Na ibig sabihin, save the daughter, educate the daughter. Yun yung pinopromote nila, pero yung masakit na katotohanan ay yung mga kabataang kababaihan ay hindi talaga safe. At according din sa latest report ay hindi pa rin nakikita yung mga kalalakihang gumawa nito kay Manisha hanggang ngayon. At ito yung CCTV na kung saan ito na rin yung huling pagkakataon na makita at masilayan ng pamilya ni Manisha, si Manisha. Ito yung nakakalungkot Yung humingi ka ng hustisya, naghahanap ka ng hustisya, pero imbis na tulungan ka, ay ipagtatabuyan ka, pagtatawanan ka. Isang masakit na katotohanan na minsan yung hustisya ay para lang sa mayayaman. Pag mahirap ka minsan, hindi ka natutulungan ng batas na meron tayo. Minsan, nade-delayed yung tulong na nararapat sa'yo. Itong pangyayari kay Manisha ay hindi lamang nangyayari sa India. Nangyayari din ito sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa tingin ko, ito rin yung isa sa resulta kung ang batas natin ay walang pangil. Yung mga kriminal ay walang kinakatakutan dahil walang konkreto at malakas na batas na hahabol sa mga kriminal na to. And I think pag ang isang batas ay hindi magkakaroon ng pangil, ay hindi matatakot yung mga kriminal na gumawa ng mga ganitong klaseng kahalayan. Ang tanong, ilang Manisha pa ba ang kailangang dumaras ng ganito para tayo ay matauhan?